Hello po, good evening. Sige po. Um, Sige po, pray muna po tayo. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Pinupuri ka po namin, Lord. Tinataas ka po namin ngayong gabi na to, Lord God. Ah, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Lord, at pinagsama-sama niyo po kami, Lord God, upang manalangin, Lord God, at magtipon-tipon, Lord God, magpuri sa iyo, Panginoon. Ah, Lord, linisin niyo po kami, Panginoon, ah, sa gabing ito, Lord God, and kung may mga nagawa po kami hindi naayon po sa kagustuhan niyo, Lord God, is kami po lumalapit sa inyo, humingi ng kapatawaran, Lord God. And Lord, itong salita mo, Panginoon, is Lord, I pray, Lord, na tago mo po ako, Lord God, sa iyong likuran. And Lord, itanim mo po ito, Lord God, sa aming mga puso at isipan, Panginoon, Lord God. Muli po, Lord God, lahat na ito, Lord, itinataas po namin sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, buksan po natin yung Bible po sa Luke chapter 22, verse 39 to 46. Sige. Sige, ito babasahin ko muna po. Hanggang 46. Gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibo, kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo, at dooy lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So, itong verse po na to, itong passage po na to, is pinapakita sa atin dito yung isang moment na parang pinaka-intense or emotional sa buhay ni Jesus. So dito, yung gabi na to is, di ba nga po, yung umakyat siya dun sa Mount Olive. Dito yung, alam niya na yung mangyayari sa kanya. Alam niya na ah, nadaanas siya na ipagkaanulo siya, yung haharapin niyang ipapahiya siya, yung mga kahihiyan, yung makakaramdam siya ng mga kasakitan, ito-torture siya. Tapos yung higit sa lahat, alam niya na rin na mamamatay siya dun sa krus. Pero lahat yun, in-endure niya. Napagtiisan lahat ng Panginoon. So yung ano po, ito pong topic ko is endurance like Jesus. So ito pong pag-uusapan natin is yung ano ba ibig sabihin nung pagtitiis, kung paano ba yung pagtitiis na katulad ng ginawa ni Jesus. Yung pagtitiis na hindi lang para makasurvive dun sa hirap, pero yung pagtitiis na ah, paano tayo magpapatuloy sa pananampalataya. And kung na magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon, katulad nung ginawa nga po ni Jesus. So una, sabi is ah, yung endurance needs prayer. So dito po, mababasa natin nung Panginoong Jesus is naharap sa pressure. ah Sige po sa 39. Yun nga po, di ba? Nung naharap na siya sa pressure, alam niya, ito na yung battle niya eh. Ito na talaga yun eh.
So, hindi siya tumakbo, 'di ba? Or hindi rin siya yung ito na yung laban, basta-basta susugod. Ang ginawa niya is nag-pray siya, 'di ba? Tapos siguro parang yung sa atin, katulad sa atin po, minsan may mga magulang sa atin, may estudyante, may mga nagtatrabaho, ganyan. Minsan may mga times kasi 'di ba na nagsasabay-sabay yung mga ano natin, mga bills, yan, mga utilities, bayad sa tuition, utang, mga ganyan po. Pero 'di ba, pagka humaharap tayo sa mga pamilya natin o sa mga kaibigan natin, 'di ba pagka yung front natin parang okay lang tayo eh, 'di ba? Pero may mga times na pakiramdam natin na hindi na natin kakayanin or minsan na-overwhelm tayo sa dami ng mga intindihin, 'di ba? Pero pag dumating yung time ba na yun is nagagawa pa ba natin na mag-pause o huminto, 'di ba, para magdasal, yung gano'n po. So, ayun, kung nararamdaman natin na nasa dulo na tayo nung ano, yung parang dulo ng tali o kaya yung paubos na tayo, yung para sa kandila yung parang paubos na nga, yung lumiliit-liit, yung parang nanlalanta na, ganyan, 'di ba? Ito po yung time na hindi ito yung time para ano, para mag-scroll-scroll pa tayo sa cellphone, magtingin-tingin, higa-higa, ganyan. Pero ito yung time para lumuhod tayo and humingi tayo ng tulong sa Panginoon. 'Di ba nga po? Sabi nga po dun sa James 5:13, pa-open ko. Ito, sabi niya po rito, "Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagalak ba ang sinuman umawit siya ng papuri sa Diyos?" Ito, sabi, nahihirapan ba sinuman sa inyo? Manalangin siya. He should pray, sabi. Pa Parang ano 'to, parang kung nakaramdam ka nito, ito ang gagawin mo. Ito na yung pinakautos, ito na gawin mo. Kasi yung prayer, para kumbaga ano po yan, is, yung lifeline, isa isa sa mga lifeline natin. Parang yung 'pag may nalulunod, 'di ba, 'pag may nalulunod, hindi naman kaagad nilalangoy yung mga nalulunod, 'di ba? Naghahanap yung sa water safety po kasi 'di ba, naghahanap muna ng, puwedeng ipang-abot, reach or kaya i-throw na salbabida, ganyan o kaya lubid. So, parang ganito rin po yung prayer na ito yung pinaka-lifeline natin, 'di ba? Na kapagka huminto tayo sa pagdadasal, dun na magsisimula na mag-aano, na mag-start tayo na mag-rely sa sarili nating kakayahan, 'di ba? And aminin man natin o hindi, yung sarili nating kakayahan hindi talaga sapat. Hindi talaga kulang talaga, hindi sapat. So, sabi pa nga po dito sa 1 Thessalonians 5:17 is yun nga po, is pray without ceasing. Yan, palagi kayong manalangin, 'di ba? So, kung gusto natin na mapagtiisan o mapagtagumpayan lahat ng hamon sa buhay is manatili tayong connected sa source ng kalakasan. Yun ay yun ay ang Panginoon through prayer. So, yun po. Number two, yung pangalawa is yung endurance nagre-require ng surrender. So sa Luke 20-42 po, balik tayo. Sabi niya, "Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." So, siguro may iba sa atin, nag-a-apply sa trabaho, ganyan, o kaya may trabaho tayong gusto, pero hindi natin makuha. May business tayo na gustong i-open, pero
hindi nagbo-boom or hindi nagiging successful, ganyan. O kaya meron sa atin nag-e-expect ng ano, ng kagalingan, pero yung sakit is nandun pa din, 'di ba? Ito yung mga times na parang ang hirap i-surrender, eh, 'di ba? So, pero dito rin nagsisimula yung tunay na pag-surrender natin. Hindi yung ipipilit natin ah, yung sarili nating pamamaraan, eh. Kundi yung magsusurrender tayo dun sa sa paraan ni Lord. Kung ano yung will ni Lord, kung ano yung way niya, 'di ba? Minsan parang nakikipagbuno pa tayo, nakikipag-wrestle pa tayo kay Lord. Kasi hindi natin alam kung ano yung will niya. Hindi natin naintindihan kung ano yung ginagawa niya. Ganyan, kung ano yung hindi natin alam kung anong mga next na plano niya sa atin, eh. So, minsan nagdadasal tayo na kunyari nakakaramdam tayo ng mga kasakitan, trials, ganyan. Nagdadasal tayo na, Lord, ayoko na nito. Parang ang hirap na 'to, alisin mo sa akin 'to, ganyan. Yan, ganyan po. Pero okay lang 'yon. Kasi si Jesus din, eh, 'di ba? Ah, Eto sinabi niya rito, "Ilayo mo sa akin ang kopang ito." 'Di ba? So, ito alam naman natin yung kopang ito yung nandito lahat ng galit ng Lord, eh, ano ng kasalanan natin nandito, eh. So, pero yung sumunod dito, 'di ba, sinabi niya, "Wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Nandun pa rin yung pag-surrender, 'di ba? Na nagtitiwala pa rin si Jesus sa Panginoon, sa Ama, 'di ba? Sabi nga sa Proverbs 3:5 po, 'di ba? "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." So, pwede rin naman natin sabihin, "Lord, ayoko nito, Lord, pero Lord, nagtitiwala ako sa'yo kung anong plano mo yun ang masunod." So, ayun po. So, sa pangatlo po is yung endurance. Lagi ang may kalakip na yung pagtitiis, laging may kalakip na ano po yan, paghihirap, suffering. So, sa Luke 22:44 po, eto dito po sabi, "Dala ng matinding hinagpis siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo." So, dito pinapakita na even si Jesus is nakaranas nung paghihirap. 'Di ba? Tayo minsan, o kaya siguro mailan sa'tin, nakaranas na may mga mahal tayo na nawala o may mga pinagdadaanan tayo na depression, anxiety, o mga kalungkutan, financial struggle o mga karamdaman. Pero 'di ba, ah, uma-attend pa rin tayo sa church, nagpupuri pa rin tayo kay Lord, nagdadasal, nagbabasa ng Bible. Ginagawa pa rin natin yung best natin para sumunod sa kalooban ni Lord, 'di ba? Ito isang example, 'yun isang example ng ah, endurance. So, 'yun nga po. So, itong endurance hindi naman ibig sabihin na endurance ka, hindi ka na masasaktan, eh, o kaya hindi ka na makakaramdam ng sakit, 'di ba? Ibig sabihin po ng endurance is sa kabila nung paghihirap, kabila nung mga kasakitan, ganyan, is nakukuha mo pa ring bumangon, tumayo. At patuloy na nagtitiwala, nagpupuri sa Panginoon sa kabila nung lahat ng struggles natin. Sabi nga po dun sa ano, 'di ba, sa Romans 5:3. Sabi dito, hindi lamang iyan, ginagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa.
So, ayun po, 'di ba? So lahat lahat ng paghihirap, lahat ng sakit, lahat ng struggle na dinadanas natin, hindi yan nasasayang lahat. Ah, ito ginagamit ito ni Lord, ginagamit ng Panginoon para buuin tayo or hubugin tayo. So, mabilis lang po. So last is yung last po is itong God strengthens those who endure. So, papalakasin tayo ng Panginoon. So, yun nga, di ba? Example is, kung may nawala tayong mahal natin or may mabigat tayo na pinagdadaanan na sa tingin natin na hindi natin kayang lampasan. Pero di ba kung titignan natin, ah, nandito pa din tayo eh. Humihinga, nagpupuri sa Panginoon, nagpapatuloy kay Lord. Di ba? Yun na isang ano lang isang proof, living proof na patuloy tayong pinapalakas ni Lord. So, sabi nga dun sa Luke 22 verse 43 nga po. Ito yung parang pinaka the best example nung ano na pinapalakas tayo ni Lord eh. Yung ito po dito. Nagpakita sa kanya ang isang anghel at mula sa langit ang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. 'Di ba? Dito pa lang po makikita na natin na papalakasin tayo ni Lord. Kasi dito hindi inalis eh. Hindi inalis yung yung kamatayan, hindi inalis sa kanya eh. Yun talaga kasi yung will ni Lord. Pero 'di ba? Hindi inalis yung problema, ganyan. Pero binigyan ng Panginoon si Jesus ng lakas para mapagtagumpayan yung kinakaharap niya, yung battle niya na yun. So, sabi pa nga po, 'di ba, doon sa Isaiah 40:31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Kaya kapatid, kung pakiramdam mo hindi ka malakas, mas malakas ka pa sa iniisip mo dahil pinapalakas ka ng Diyos. So, sa ano po, verse 46, last verse. So ito yung sa moment na to dito yung ano yung bumalik si Jesus na dun sa mga disciples niya. So sabi niya po dito is nung nakita niya yung mga disciples niya, bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So ito rin yung mga salitang binibigay sa atin ni Lord ngayon is siguro kung may iba sa atin siguro dito nahihirapan nakakaramdam ng pagod o may hinaharap na pagsubok na hindi nakikita ng iba o kaya no hindi natin nakikita na may mga battles yung may mga personal battles, di ba? Tinatawag tayo ng Lord, ah bumangon tayo, magdasal, magtiis, magtiwala, and for sure papalakasin tayo ng Panginoon. And yun po, i-endure natin, mag-endure tayo katulad ni Jesus, not in our strength, but sa power ng Panginoon through prayer, surrender, and faith. And, di ba, kung si Jesus nagawa niyang magtiis para sa atin, ang tanong is, kaya ba natin magtiis para sa Kanya? So, ayun po. Ah,
Yun lang po. Closing prayer na po tayo. Ah, Sige po. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa mga salita mo, Lord God. Panginoon, ah, Lord, kung anong mga will mo po sa amin, Panginoon, is Lord, ito po ang masunod, Lord God. And kung may mga nararamdaman man po kami, Lord God, na kahirapan o trials, pagsubok, Panginoon, ah, Lord, kami lumalapit sa inyo, Lord God, is tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin kaya, Panginoon, ng kami lang, Lord God, ng sarili naming kalakasan, Lord God. Bagkus, Lord, yung kalakasan na manggagaling sa iyo, Lord God. Ito yung magiging susi, Lord God, para pagtagumpayan namin lahat ng battles na to, Panginoon, Lord God. And Lord, muli po, tinataas po namin sa inyo ang gabing ito, Lord God, ng prayers na to, Lord God. And ikaw po ang maluluhati, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.